Ang Batas ng Diyos.org Appendice 5B Paano panatilihin ang Sabath sa makabagong panahon? Pagtapasyang panatilihin ang Sabath. Sa nakaraang artikulo, itinatag natin na ang utos tungkol sa Sabath ay nananatiling may bisa para sa mga Kristiyano ngayon at na ang pagsunod dito ay higit pa sa simpleng pagpili ng araw para dumalo sa simbahan. Ngayon, lilipat tayo sa praktikal na bahagi kung paano aktwal na susundin ang ika-4 na utos kapag napagpasyahan mo nang sundin ito. Maraming mambabasa ang dumarating sa puntong ito mula sa isang pinagmulan na hindi nagbabantay ng Sabath, maaaring Katoliko, Ortodokso, Baptist, Metodista, Pentekostal o ibang denominasyon at nais nilang parangalan ang ika-7 araw habang nananatili sa kinalalagyan nila. Para sa iyo ang apendiseng ito, layunin nitong tulungan kang maunawaan ang hinihingi ng Diyos, paghiwalayin ang katotohanang biblikal mula sa tradisyong gawa ng tao at bigyan ka ng mga praktikal na prinsipyo para masunod ang Sabath sa isang paraang tapat, masaya at posible sa makabagong buhay. Gayunpaman, napakahalaga na tandaan na ang ika-4 na utos ay hindi isang hiwalay na tungkulin, kundi bahagi ng banal at walang hanggang batas ng Diyos. Ang pagsunod sa Sabath ay hindi pumapalit sa iba pang mga utos ng Diyos. Sa halip, ito ay natural na dumadaloy mula sa isang buhay na nakatuon sa kanyang buong batas. Ang pinakapuso ng pagsunod sa Sabath, kabanalan at pamamahinga. Sabbath at kabanalan. Ang kabanalan ay nangangahulugang paghihiwalay para sa gamit ng Diyos. Kung paanong itinangi ang tabernakulo mula sa karaniwang gamit, gayon din ang Sabath ay itinangi mula sa ibang mga araw ng linggo. Ipinakita ito ng Diyos sa paglikha nang siya'y tumigil sa kanyang gawain sa ika-7 araw at pinabanal ito. Genesis 2:2-3 na nagtakda ng huwaran para sa kanyang bayan. Ang Exodo 20:8-11 ay mananawagan sa atin na alalahanin ang Sabath at panatilihing banal ito, na nagpapakita na ang kabanalan ay hindi opsyonal na dagdag, kundi mismong diwa ng ika-4 na utos. Sa pagsasagawa, nangangahulugan ito ng paghubog sa mga oras ng Sabath upang ito'y tumuturo sa Diyos, pag-iwas sa mga gawaing humihila pabalik sa karaniwang gawain, at pagpuno sa oras ng mga bagay na nagpapalalim sa ating kamalayan sa Kanya. Sabath at pamamahinga. Asabay ng kabanalan, ang Sabath ay araw din ng pamamahinga. Sa Hebreo, Shabbat ay nangangahulugang tumigil o huminto. Tumigil ang Diyos sa kanyang paglikha, hindi dahil siya'y pagod, kundi upang itularan sa kanyang bayan ang ritmo ng pamamahinga. Ang pamamahingang ito ay higit pa sa pagtigil sa pisikal na paggawa. Ito ay paglabas sa karaniwang siklo ng paggawa at pagkonsumo upang maranasan ang presensya, kasariwaan at kaayusan ng Diyos. Isa itong sinadyang paghiyanto upang kilalanin ang Diyos bilang manlilika at tagapagtustos, na nagtitiwala sa kanyang pangangalaga habang tayo'y tumitigil sa ating pagsusumikap. Sa pagtanggap ng ritmo ito, makikita ng mga mananampalataya ang Sabath hindi bilang isang sagabal, kundi bilang lingguhang kaloob, isang banal na panahon upang muling ihanay ang ating mga prioridad at sariwain ang ating ugnayan sa mailalang. Ang kakaiba ng Sabath. Natangi ang Sabath sa mga utos ng Diyos. Nakaugat ito sa mismong paglikha, pinabanal bago pa nagkaroon ng bansang Israel, at nakatuon sa oras sa halip na sa kilos lamang. Di gaya ng ibang mga utos, nangangailangan ang Sabath ng sinadyang pagkilos ng pagtabi sa ating normal na mga gawain kada 7 araw. Para sa mga hindi pa nakasanayan ito, maaaring sabay nakapanapanabik at nakakapangamba ang pakiramdam. Ngunit mismong ritmong ito, ang paglabas sa ordinaryo at pagpasok sa itinalagang pamamahinga ng Diyos, ang nagiging lingguhang pagsubok ng pananampalataya at makapangyarihang tanda ng ating pagtitiwala sa kanyang probisyon. Ang Sabath bilang lingguhang pagsubok ng pananampalataya. Ginagawang hindi lamang lingguhang pagdiriwang ang Sabath kundi isang paulit-ulit na pagsubok ng pananampalataya. Kada 7 araw,
Tinatawagan ang mga mananampalataya na lumayo sa sariling gawain at sa mga pressure ng mundo upang magtiwala na ang Diyos ang maglalaan para sa kanila. Sa sinaunang Israel, nangangahulugan ito ng pag-ipon ng doble ng mana sa ika-6 na araw at pagtitiwala na tatagal ito hanggang sa ika-7. Exodo 16:22. Sa makabagong panahon, madalas itong nangangahulugan ng pag-aayos ng schedule sa trabaho, pananalapi at mga responsibilidad upang walang makasagabal sa mga banal na oras. Ang ganitong pagsunod sa Sabbath ay nagtuturo ng pagtitiwala sa probisyon ng Diyos, tapang upang labanan ang panlabas na pressure, at kahandaang maging iba sa isang kulturang pinahahalagahan ang walang paid na produktibidad. Sa pagdaan ng panahon, ang ritmong ito ay humuhubog ng gulugod espiritual ng pagsunod, na nagsasanay sa puso na magtiwala sa Diyos hindi lamang isang araw kada linggo, kundi araw-araw at sa lahat ng larangan ng buhay. Kailan nagsisimula at nagtatapos ang Sabbath? Ang una at pinakapangunahing elemento ng pagsunod sa Sabbath ay ang malaman kung kailan ito nagsisimula at nagtatapos. Mula mismo sa Torah, nakikita natin na itinakda ng Diyos ang Sabbath bilang 24 na oras mula gabi hanggang gabi, hindi mula pagsikat hanggang pagsikat ng araw o hating gabi hanggang hating gabi. Sa Levitico 23:32, hinggil sa araw ng pagbabayad sala, na sumusunod sa parehong prinsipyong ito ng oras, sinabi ng Diyos, mula gabi hanggang gabi ay inyong ipangingilin ang inyong Sabbath. Ang prinsipyong ito ay naaangkop din sa lingguhang Sabbath. Nagsisimula ang araw sa paglubog ng araw sa ika-6 na araw, Biyernes, at nagtatapos sa paglubog ng araw sa ika-7 araw, Sabado. Sa Hebreo, ito ay tinatawag na Ay or Eb ad Ereb, mula gabi hanggang gabi. Ang pag-unawa sa oras na ito ay pundasyon sa wastong pagpaparangal ng Sabbath sa anumang panahon. Kasaysayang gawi at ang araw ng Hebreo. Malalim ang pagkakaugat ng pagbilang na ito mula gabi hanggang gabi sa konsepto ng oras ng Hebreo. Sa Genesis 1, inilarawan ang bawat araw ng paglikha bilang, at nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, na nagpapakita na sa kalendaryo ng Diyos, nagsisimula ang bagong araw sa paglubog ng aram. Ito ang dahilan kung bakit sa buong mundo, nagsisindi ng kandila ang mga Hudiyo at tinatanggap ang Sabat sa paglubog ng araw ng Biyernes. Isang tradisyon na sumasalamin sa huwarang biblikal, habang ang Hudaismo ng mga rabi ay kalaunang bumuo ng karagdagang mga kaugalian, nananatiling malinaw at hindi nagbabago ang pangunahing hangganan ng Biblia na paglubog ng araw hanggang paglubog ng aram. Kahit sa panahon ni Jesus, nakikita natin itong kinikilala. Halimbawa, inilalarawan ng Lucas 23:54 hanggang 56. Ang mga kababaihan na nagpapahinga sa Sabath matapos maghanda ng mga pabango bago lumubog ang araw. Practical na paglalapat ngayon. Para sa mga Kristiyanong nagnanais paramalan ang Sabath ngayon, ang pinakasimpleng paraan upang magsimula ay markahan ang paglubog ng araw sa Biyernes bilang simula ng iyong pamamahinga sa Sabath. Maari itong kasing simple ng pagtatakda ng alarma o paalala o pagsunod sa lokal na talaan ng paglubog ng araw. Sa Hebreo, ang Biyernes ay tinatawag na Yom Shishi, ang ika-6 na araw, at ang Sabado ay Shabbat, Sabbath. Kapag lumubog ang araw sa Yom Shishi, nagsisimula ang Shabbat. Sa pamamagitan ng paghahanda ng maaga, pagtatapos ng trabaho, mga gawaing bahay o pamimili bago lumubog ang araw, makakalikha ka ng payapang paglipat patungo sa mga banal na oras. Ang ritmong ito ay tumutulong bumuo ng pagkakapare-pareho at nagbabadya sa pamilya, mga kaibigan at maging sa mga amo na ang oras na ito ay itinabi para sa Diyos. Pamamahinga, pag-iwas sa dalawang labis. Sa pagsasagawa, madalas mahulog ang mga Kristiyano sa isa sa dalawang labis kapag sinusubukang magpahinga sa Sabath. Ang isang labis ay ituring ang Sabath bilang ganap na kawalan ng aktibidad, 24 na oras ng walang ibang ginagawa kundi pagtulog, pagkain at pagbabasa ng mga relihiyosong materyales. Bagaman nagpapakita ito ng pagnanais na hindi labagin ang utos,
maaari nitong mawala ang kagalakan at dimensyong relasyonal ng araw. Ang kabilang labis ay ituring ang Sabbath bilang kalayaan mula sa trabaho at pahintulot para sa pansariling libangan. Mga restauran, sports, binge-watching ng mga palabas o gawing mini-bakasyon ang araw. Bagaman maaaring maramdaman itong pamamahinga, madali nitong mapalitan ang kabanalan ng araw ng mga panggambala. Tunay na pamamahinga sa Sabat. Ang biblikal na pananaw sa pamamahinga sa Sabbath ay nasa pagitan ng dalawang labis na ito. Ito ay pagtigil sa karaniwang trabaho upang maibigay mo ang iyong oras, puso at atensyon sa Diyos. Kabanalan, itinabi para sa Diyos. Maaaring kabilang dito ang pagsamba, pakikisama sa pamilya at ibang mananampalataya, mga gawa ng awa, panalangin, pag-aaral at tahimik na paglalakad sa kalikasan. Mga aktibidad na nagpapasariwa sa kaluluwa nang hindi ito hinihila pabalik sa normal na paggiling o inihaharap sa makamundong libangan. Ibinibigay ng Isaias 58:13-14 ang prinsipyo, ilayo ang iyong paa sa paggawa ng iyong sariling kasiyahan, sa banal na araw ng Diyos tatawagin ang Sabath na kagalakan. Sa Hebreo, ang salita para sa kagalakan dito ay oneg, isang positibong kagalakan na nakaugat sa Diyos. Ito ang uri ng pamamahingang nagpapalusog sa katawan at espiritu at nagbibigay karangalan sa Panginoon ng Sabath. Ang seryeng ito at marami pang ibang pag-aaral tungkol sa batas ng Diyos ay matatagpuan sa site anbatasnangdiyos.org.